National Privacy Commission or NPC nagpaalaala at nagbabala na huwag daw bigyang karapatan na maka-access sa phone book at photo gallery itong mga ina-applyan nating mga online loan apps o OLA. Pero bagong lahat, bago natin simulan ang tatalakayan natin, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video, ito ay malaking tulong din po para sa aking channel at sa mga social media ang pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share para maraming makapanood, malumaganap yung aking mga binibigay na informasyon sa inyo at paki-hit lang po yung notification bell para updated po kayo sa mga usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po ay nagpapaalala mo sa inyo na ako po ay nagre-review lamang, sumisilip kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared experience na maibibigay at tamang expectations sa inyo para maging maingat kayo sa pag-utang dito sa mga OLA at hindi rin po ako nanghihikayat at nangungonsinti na wag magbayad ng utang. Tandaan niyo, utang ay utang at dapat po yan ay obligasyon natin. Okay? E then, simulan natin doon sa balita kaninang umaga. Nakita ko to sa DZMM kaninang umaga, no? Pakita ko sa inyo yan. No? NPC lending firms wag bigyan ng access sa contact list. And then itong hapon, ito nga sa isang page na parang may news media sa Facebook, ito sabi ng NPC, huwag nyo nang ituloy. National Privacy Commission warns about giving access to your phone book photo gallery. So hindi naman ako kontra doon. Maganda nga yan eh. Napapaalalahanan ang mga tao o yung mga kapwa natin Pilipino na maging maingat at huwag basta-basta naman talaga magbibigay ng access sa mga online loan apps. But, real talk, ito lang katotohanan dyan, no? Para sana mapanood ng NPC, itong explain ko sa kanila. Hindi kasi makakapag-apply ng loan ang isang borrower kapag hindi nag-proceed o hindi sumang-ayon dito ang mga borrower dito sa mga online loan apps. Sa totoo lang, hindi lang basta-basta mga phone contacts or galleries ng ating mga cellphones ang kanilang ina-access. Napakarami po nilang ina-access. In my journey na almost 2 years may higit na sa ganitong klase ng kalakaran sa online sa mga online loan app victims community, halos lahat ng na-applyan ko is kailangan maka-access. May isang OLA nga dyan na napakatindi pa. At sasabihin ko sa inyo yung OLA na yon na sisilipin ko ulit sa mga susunod na araw kung ganun pa rin ba yung proseso nila ng panghihingi na kailangan daw ma-access o ibigay doon sa online loan app yung inyong SSS at ang Pag-ibig account. 5 yun eh. SSS, kailangan daw nila Pag-ibig account, GCash account, meron pang iba na parang kailangan din nilang i-access. Pero pag naibigay mo, kahit yung dalawa lang na pinakamataas na kailangan nila, ma-approve ka ng loan. Sa magkanong halaga, kadalasan binibigay 1,000. Ibibigay mo ang iyong account ng SSS at Pag-ibig. Hindi ba parang lumalabag na yon sa data privacy ng isa pang government agency? So yung OLA na yan, si Mabilis Cash. Sinubukan ko yan, pero mag-update ako doon sa isa kong channel, supportahan nyo rin po yung aking Johnny Depp. Isilipin ko kung ganun pa rin sila na kailangan maka-access sila diyan sa mga account natin sa SSS tsaka sa Pag-ibig, no? Medyo, para sa akin, medyo uncomfortable po talaga yan. Medyo hindi po ako sasang-ayon na ibigay ko ang aking account para lamang sa halagang 1,000 ang i-loan offer sa akin. Hindi ba't medyo nakakakaba ng ating sitwasyon doon sa ating account? Lalong-lalo na ngayon, may mga issues sa mga SSS na nababalitaan ko na nawawalan ng mga loans o may mga loans na kung saan daw napupunta. Tapos ibibigay pa natin yan sa mga online loan apps. Hindi ko sinisira si Mabilis Cash dito ha. Nagpapaalala lang ako na maging maingat kayo sa pagbibigay ng inyong mga informasyon. Lalong-lalo na napakahalaga po ng SSS at ang Pag-ibig account natin. No? Yun po kasi yung ginagawang mga OLA na ito, ginagawang collateral yung ating mga informasyon na kinukuha nila. Hindi lang basta phone contacts, phone galleries, the location, the calendar, the SMS,
yung sa ating, parang mayroon pa ako nabasa doon na parang Google na ina-access sila. Ganun karami. Hindi lang basta yun lang. Ultimo yung mga tumatawag lang sa'yo na nagpapadeliver lang kung ano na kailangan mo sa bahay mo o mga ino-order mo sa mga online shops. Either nakatawagan din yan, nagkakaroon din ng problema dahil nga once na ma-access nila gamit yung mga malware ng mga OLA na yan, no? Ito pa, kadalasan kung bakit bigla ring nawawala yung mga OLA sa Play Store is dahil yung mga malware nila is very unsafe at kusang tinatanggal ng Play Store yun. At ngayon may nakatwiran pa nga dyan na nag-update lang daw. Talagang camping-campi, baka agent ng OLA. Pero ano lang, sa National Privacy Commission, napakaganda po ng inyong paalaala. Yun nga lang ang problema, the reality is still there na hindi ka makakapag-loan pag hindi mo binigay yung iyong buong information sa iyong phone, no? Alam ko meron tayong batas, mabigat yung parusa sa paglabag sa data privacy. But medyo napaano rin ako na medyo hindi rin ako naging parang sang-ayon doon sa naging hatol ng Supreme Court. Na yes, nagkaroon ng tamang hatol na pagmultahin due to the paglabag sa data privacy ng borrower na na kailangan bayaran ng 15K. Pero di ba medyo malalim na yung usapin ng data privacy. Dapat dahil lumabag na sa data privacy, sana yung online non-up na yun, yung Fcash, pinarevoke o pinasuspinde at kailangan imbestigahan para mas maintindihan kung bakit kailangan tawagan yung mga hindi naman binigay as in parang guarantor or co-maker, di ba? Doon pa lang medyo dapat si SEC i-monitor na to eh. Ewan ko pero to si Fcash kasi na-revoke na yan nung 2019 tapos nakabalik din. Ang daming mga ganyan na lumalabag sa data privacy pero yung mga OLA na nare-revoke nila binabalik lang din. Para lang tayo naglalaro ng cat and mouse in the situations of the OLA victims community, no? Yung mga legit na mga OLA victims, hindi yung mga papam-pam-pam-pam yan na mga OLA farmer na papam-pam-pam-pam pa-victim. Okay? Yun lang ang sinasabi ko, no? Parang medyo kung meron na talagang at napatunayan naman at nahatulan man na ganun, na hindi talaga sila sumusunod doon sa mga paglabag sa data privacy, sa unfair debt collection practices, para saan pa nire-revoke? Para saan pa yung mga taong nangangailangan, nagipit na wala malapitan kasi nga hirap makahiram. At ito namang mga OLA na ito, mga online loan apps na ito, napaka-simple lang ng system nila. Ibigay mo lang ang buong access ng iyong phone, makakautang ka na ng halagang 1,000 pataas. Depende rin yan sa iyong sa iyong mga impormasyon na ibibigay sa kanila para ma-approvehan yung iyong loan na uutangin kung ano man yung hihiramin o ipapahiram sa ng OLA. Sa maliit na halaga, impormasyon mo, nakakalat na sa kanila. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa ulitin.